Praise the Lord. Mapagpalang hapon po sa lahat. Blessed afternoon. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon po, dadako po tayo sa pangalawang katanungan na kung saan ang tanong kung ano ang misyon ni Prophet Samuel. Ito po yung makikita sa 1 Samuel 16, 1-12. Konting kaalaman po tayo mga kapatid. Si Samuel ay itinalaga ng Diyos bilang isang judge at isang propeta. Ang kanyang ina ay si Hana at ang pangalan naman ng kanyang ama ay si Elkanah. At sa murang edad ni Prophet Samuel, siya po ay hinabilin sa isang pari na pangalan po ay si Eli. Ngayon po, ano po ang misyon ni Prophet Samuel? Ito po ay ang sundin ang utos ni Yahweh na pumunta kay Jesse upang i-anoint ang isa sa mga anak nito na si David bilang hari kapalit ni Saul. Ngayon, ano po yung magiging refleksyon ko po dito? Bago po ang lahat, may katulungan po ako sa inyo. Ano po ang misyon natin? Ang lahat ng sumamba at nananampalataya sa Diyos ay binigyan ng misyon. At ito'y makikita sa kanyang salita. Ang sabi nga po sa Matthew 28:18-20, tayo po ay pamilyar po dito. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po yung ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Tayo po ay humayo, ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan at magkaroon ng disipulo sa lahat ng nasyon, baptizing them sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. At hindi lamang ito maririnig nila, bagkus dapat ito'y maunawaan at ito'y maisabuhay. Amen? Ito po yung ipinag-uutos ng Panginoon. Tulad ni Prophet Samuel, mga kapatid, siya po'y inutusan ni Yahweh sa verse 1 na pumunta sa Bethlehem upang puntahan si Jesse dahil pinili ni Yahweh ang isa sa mga anak nito na maging hari. Ngayon mga kapatid, ano po ba yung mga naging kadahilanan upang hindi po natin nasusunod ang ipinag-uutos ng Diyos? Meron po akong 3 dito na naging kadahilanan upang hindi natin ito matupad. Isa po dito ay nahihirapan kang mag-move on. Kung mababasa po natin sa 1 Samuel 16:1, sabi po dito ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Hanggang kailan ka malulungkot? So meron po tayong I believe na meron na po tayong mga inalagaan at hindi po dito maiiwasan na may mga matitigas ang ulo at masyado natin na ibinubuhos ang oras, panahon sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, ang gagawin po natin ay pray siya at maghanap pa ng iba. Marami pang inihanda ang Panginoon sa labas. Marami pa siyang prepare. Kaya sabi nga dito ni Yahweh kay Saul, pumunta ka sa Bethlehem. Puntahan mo si Jesse dahil may isa akong i-anoint na maging hari kapalit ni Saul. So ito po rin ay danger. No? Pag ikaw ay kikida-kida, ikaw po ay papalitan. Amen? Pangalawa po, takot. Takot. Bakit po?
Sinasabi nga po dito sa 1 Samuel 16:2, sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan sa pagpunta ko roon." Amen? Pangalawa sa kadahilanan kung bakit hindi natin natutupad ang misyon na pinag-uutos ng Diyos sa atin ay may takot tayo. Takot ka sa pamasahe, takot ka na baka pagdating mo doon ay hindi ka naman sasagutin, takot ka na yung oras mo ay mabawasan, no? Na dapat sa pamilya mo na lang ito ilaan. Amen? Yung mga iba't ibang takot. Kaya nagiging hadlang ito upang hindi natin matupad ang misyon na ipinagpagawa ng Diyos sa atin. Pangatlo po, minsan tayo po yung namimili. Pag nabalitaan natin na ang isang tao na to ay may background, yung pamilya niya na mga Kristiyano, yung minsan pag tinanong natin na meron na siyang karanasan dati, no? Marami tayong nararanasan na ganyang pagkakataon. Amen po. Na self-proclaimed Christian. So ngayon po, ang Diyos kasi po ay hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Tulad nga po dito sa sinasabi sa 7, ngunit sinabi ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas o kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad sa paningin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen po ba? So, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa katauhan o tindig ng isang tao. Ngayon po, pupunta po ako sa application. Pinili ka na ng Diyos bilang isang hari. Ang ibig lamang sabihin ay tinawag kang maging leader. Pag ikaw ay tinawag na leader, so ikaw ay namumuno. Dahil tayo po ay hindi mga tail, dapat tayo maging ulo. Tayo yung head. Tayo rin po ay mga ambassador. Tayo po yung nagre-represent sa Panginoon. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating pananalita at makagawa. Sabi nga po ni Peter Tanchi, may abbreviation siyang sinabi na T, yung tsaa. T stands for think first. Then pangalawa po ay yung emotion. Ingatan po natin yung emosyon natin. Dahil sa ating iniisip, pag hindi maganda ang iniisip, hindi rin maganda ang iyong emosyon. At pangatlo po doon ay action. Maging mali na rin yung action mo. So kung tama yung pag-iisip mo, tama yung emosyon mo, tama rin yung mga action mo. At kaya bilang ambassador of Christ, dapat tama po ang ating iniisip, ang ating emosyon at ang ating mga gawa. Dahil tayo po ang nagre-represent ni Jesus Christ. So nararapat lamang na gawin ang bawat misyon na ibinigay ng Diyos sa kapurihanan ng kanyang pangalan. Ngayon po, tanong ko po ulit sa inyo, nakakahakbang na po ba tayo sa misyon na pinapagawa ng Diyos? Maraming salamat po. To God be the glory. God bless us all.